Alam mo ba kung bakit may mga matatanda na kahit lampas 70 o 80 na, ay parang bata pa rin sa sigla at lakas? Yung tipong naglalakad pa rin sa umaga, nag-aalaga ng halaman, at nakangiti pa habang naglalaba. Samantalang ang iba, halos mahina na, mabilis mapagod at parang laging may sakit. Ang tanong, ano ang sikreto nila? Simple lang, ang sikreto ay nasa kinakain nila araw-araw. Kasi totoo ito. Habang tumatanda tayo, nagbabago ang katawan. Bumabagalan ang metabolismo, humihina ang kalamnan, at bumababa ang gana sa pagkain. Marami ring matatanda ang nawawalan ng sigla kasi mali ang pinipiling kainin. Kaya sa video na ito, gusto kong tulungan kang ibalik ang lakas sa pamamagitan ng tamang pagkain. Hindi mo kailangang gumastos ng malaki o bumili ng mamahaling bitamina. Minsan, nasa simpleng ulam sa mesa mo lang ang sagot. Isipin mo ito, ang katawan mo ay parang sasakyan. Kung mali ang gasolina na inilalagay mo, mabilis itong masisira. Pero kapag tama ang kinakarga mo araw-araw, tatagal ito ng maraming taon. Ganyan din ang katawan ng isang senior. Kailangan lang nating ibalik ang tamang gasolina, mga pagkaing nagbibigay lakas, proteksyon at sigla. Unang pagkain na dapat laging kasama sa araw-araw ay ang mayaman sa protina. Alam kong marami sa atin ang sanay sa kanin at tinapay, pero kulang iyon kung walang protina. Ang protina ay tumutulong magpanatili ng kalakasan ng kalamnan. Kaya kung ayaw mong madaling mapagod o manghina, siguraduhing may protina sa bawat kain. Ang simpleng itlog sa umaga, isda sa tanghali, at munggo o manok sa hapunan ay sapat na. Hindi kailangang puro karne, ha? Ang munggo ay mura pero napakayaman sa protina at iron. Kung minsan ay gusto mong magtipid, subukan mong gumawa ng ginisang munggo na may malunggay o kalabasa. Yan ang tinatawag kong pagkain ng matalinong senior. Masustansya na, mura pa. Pangalawa, gulay ang tunay na kayamanan ng katawan. Alam mo bang karamihan sa matatandang malalakas ay mahilig sa gulay? Ang malunggay, kangkong at pechay ay hindi lang pampalakas ng dugo at buto, kundi may taglay ding mga bitamina na tumutulong magpalakas ng immune system. Kapag lagi kang may gulay sa plato, mas bihira kang magkasakit at mas magaan ang pakiramdam mo. Kaya imbes na puro karne, subukan mong punuin ang kalahati ng plato mo ng gulay. Hindi lang nito mapapaganda ang digestion mo, kundi makatutulong din ito para hindi ka madaling tumaas ang asukal at presyon. Kung hirap kang kumain ng gulay, pwede mong gawing sabaw o nilaga. Masarap din ang pinakbet o ginisang ampalaya na may itlog. Tandaan, hindi kailangang mamahalin ang pagkain para maging healthy. Minsan ang nasa bakuran mo lang, gaya ng malunggay o alugbati, ay sapat na para mapanatili ang lakas ng katawan mo. Pangatlo, tubig. Oo, simpleng tubig, pero madalas itong nakakalimutan ng marami. Kapag kulang ka sa tubig, mas madalas kang makaramdam ng pananakit ng kasukasuan, pagod o hilo. Kaya gawin mong habit ang pag-inom ng tubig sa tamang oras. Pagkagising sa umaga, isang baso agad. Bago kumain, isa pa. Bago matulog, isa ulit. Hindi kailangang mahal na inumin o juice. Ang tubig pa rin ang pinakamabisang pangalis ng lason sa katawan at pangbigay sigla. Ngayon, baka itanong mo, Dok, paano kung wala akong ganang kumain? Normal lang yan sa edad pero may paraan para bumalik ang gana. Una, huwag mong hayaang puro matatabang pagkain ang nasa mesa. Ang amoy at kulay ng sariwang pagkain tulad ng prutas at gulay ay nakatutulong para maengganyo ang utak mo na kumain. Pangalawa, subukang kumain ng madalas pero kaunti lang bawat kain. Hindi kailangang 3 malalaking kainan. Minsan mas maganda ang 5 maliliit na kain sa isang araw. Sa mga ganitong simpleng paraan, may iwasan mo ang biglaang pagbaba ng energy at mapapanatili mong malakas ang katawan. Ang gusto kong ma-realize mo ay hindi kailangang magastos para maging healthy. Ang kailangan lang ay disiplina, tamang pagpili ng pagkain, at consistency araw-araw. Ngayon, gusto kong ibahagi ang isang kwento. May nakilala akong lolo, si Lolo Ben, 82 years old. Araw-araw naglalakad, nagdidilig,
at laging masigla. Nang tinanong ko kung ano ang sikreto niya, simple lang ang sagot niya. "Doc, 3 bagay lang, gulay, isda at tubig." Wala siyang iniinom na vitamins, wala rin siyang maintenance. Pero sa loob ng maraming taon, iyon lang ang consistent niyang ginagawa. Kaya tuwing nakikita ko siya, napapaisip ako, hindi pala komplikado ang pagiging malusog. Nasa tamang pagkain lang pala talaga. Isa pa, huwag mong kalimutang kumain ng sapat na fiber. Ang fiber ay matatagpuan sa gulay, prutas at oats. Nakakatulong ito para sa regular na pagdumi, para hindi sumakit ang tiyan o magkaroon ng kabag. Ang mga matatanda kasi madalas constipated, pero kung may fiber sa pagkain, hindi ka na mahihirapan. Subukan mong uminom ng mainit na tubig sa umaga at kumain ng prutas gaya ng papaya o saging. Mapapansin mo, mas magiging maayos ang pakiramdam mo buong araw. At panghuli para sa parteng ito, alalahanin mong ang tamang pagkain ay hindi lang para lumakas. Ito rin ay paraan para mas humaba ang buhay. Ang mga cells ng katawan natin ay parang sundalo. Kapag kulang sa nutrition, madali silang matalo. Pero kapag tama ang pagkain mo, mas lumalakas ang depensa ng katawan mo laban sa sakit. Kaya huwag mong isipin na huli na ang lahat. Kahit ngayon ka palang magsisimula, kaya mo pang baguhin ang kalusugan mo. Ang bawat kagat ng tamang pagkain ay parang investment sa mas mahaba at mas masayang buhay. Sa susunod na bahagi ng ating usapan, tatalakayin natin ang mga prutas na hindi lang pampasarap, kundi tunay na pampalakas at pampabata para sa mga senyor. Malalaman mo kung alin ang dapat mong kainin araw-araw at kung paano ito makatutulong sa iyong kalusugan. Kung gusto mong maramdaman ang tunay na sigla ng katawan kahit tumatanda, manatili ka lang dito sa ating susunod na bahagi. At kung nandito ka pa hanggang ngayon, ibig sabihin seryoso ka talaga sa kalusugan mo. Kaya ngayon, i-type mo sa baba ang 2 salitang ito bilang tanda na gusto mong lumakas. Malakas ako. Alam mo bang may mga prutas na kayang baguhin ang kalusugan mo sa loob lamang ng 1 linggo? Oo, totoo yon. May mga simpleng prutas na hindi mo akalaing may kakayahang magpalakas ng katawan, magpaganda ng dugo, at magpabata pa ng itsura. Kaya kung gusto mong maramdaman ulit ang sigla na parang nasa kabataan, makinig kang mabuti dahil baka nasa harap mo lang ang sagot. Isa sa mga madalas nating kainin pero madalas ding minamaliit ay ang saging. Ang saging ay parang natural na multivitamin. Mayaman ito sa potassium, magnesium, at fiber, mga sustansyang nakatutulong para mapanatili ang lakas ng puso at kalamnan. Kapag lagi kang nananakit ang binti o madalas kang makramps baka kulang ka sa potassium, subukan mong kumain ng isang saging tuwing umaga. Hindi lang nito pinoprotektahan ang puso mo. Nakatutulong din ito para mapanatili ang balanse ng tubig sa katawan. Isa pa sa mga prutas na dapat laging kasama sa araw mo ay ang papaya. Ito ang tinatawag kong tiyan doktor ng mga matatanda. Marami kasing seniors ang hirap sa pagdumi, lalo na kapag kulang sa fiber o tubig. Pero ang papaya ay may natural na enzyme na tinatawag na papain na tumutulong sa digestion. Ibig sabihin, mas madali mong natutunaw ang pagkain at mas maayos ang galaw ng tiyan. Kung gusto mong gawing habit, kumain ng papaya sa umaga kasabay ng maligamgam na tubig. Sa loob lang ng ilang araw, mapapansin mong mas gaan ang pakiramdam mo. Ngayon naman pag-usapan natin ang mansanas. Siguro narinig mo na ang kasabiang an apple a day keeps the doctor away. Totoo ito lalo na para sa matatanda. Ang mansanas ay may fiber na tinatawag na pectin na tumutulong maglinis ng bituka at magpababa ng kolesterol. Bukod doon, may antioxidants ito na lumalaban sa pagtanda ng cells. Kaya kung gusto mong mapanatiling bata ang pakiramdam at malinaw ang isip, gawin mong regular na kainin ito. Pero hindi lang basta prutas ang dapat mong kainin. Dapat mo ring malaman kung paano ito pinagsasama. Halimbawa, kung kakain ka ng prutas pagkatapos ng heavy meal, minsan nahihirapan ang tiyan dahil mabagal pa ang digestion ng main dish mo. Mas mainam na kumain ng prutas sa umaga o sa pagitan ng mga kainan bilang merienda.
Gawin mong ritual ang pagkakaroon ng prutas sa iyong routine. Isang saging sa umaga, papaya sa tanghali, at mansanas sa hapon. Simple lang pero napakalaking tulong. May isa pang prutas na bihira na lang kainin pero napakahalaga. Abokado. Alam mo ba na ang taba ng abokado ay mabuting uri ng taba? Tinatawag itong good fat dahil pinoprotektahan nito ang puso mo laban sa high cholesterol. Bukod pa doon, may taglay din itong folate at vitamin E na nagpapaganda ng daloy ng dugo at nagpapakinis ng balat. Kaya kung gusto mong magmukhang mas bata, huwag kalimutang isama ang abokado sa iyong merienda. Pwede mo itong lagyan ng konting gatas o kainin lang ng plain. Sunod ay mangga, paborito ng halos lahat ng Pilipino. Ngunit kailangan nating tandaan ang sobrang mangga, lalo na kapag hinog ay mataas sa asukal. Kung may diabetes ka o mataas ang blood sugar, limitahan sa kalahating mangga bawat kain. Ngunit kung kontrolado naman ang asukal mo, napakaganda ng mangga para sa immune system dahil sa vitamin C nito. Ito rin ay nakatutulong sa pag-absorb ng iron mula sa ibang pagkain. Isa pa sa mga underrated na prutas ay pakwan. Lalo na kapag mainit ang panahon, ang pakwan ay nakatutulong magbigay ng hydration. Madalas kasing kulang sa tubig ang matatanda dahil minsan hindi na nila nararamdaman ang uhaw. Ang pakwan ay may 90% na tubig kaya nakatutulong ito para hindi ka madaling ma-dehydrate. Bukod pa doon, may lycopene din ito, isang antioxidant na proteksyon laban sa sakit sa puso. Ngayon baka sabihin mo, paano naman kung wala akong pambili ng prutas araw-araw? Hindi kailangang mahalin ito. Piliin mo lang ang abot kaya at available sa palengke. Kung may saging o papaya, iyon na ang unahin mo. Ang mahalaga ay consistency, hindi luxury. Kahit simpleng prutas basta araw-araw, mas makabubuti kaysa mamahaling prutas pero minsan lang kainin. Minsan kasi, sa pagtanda, mas nagiging simple na ang kaligayahan natin. Pero sana hindi mawala sa listahan mo ang simpleng disiplina, ang pagpili ng masustansyang pagkain. Kasi tandaan, bawat kagat ng tama ay puhunan para sa mas mahaba at mas masayang buhay. Ang maling kain kahit kaunti lang kapag araw-araw, unti-unting nagpapahina sa katawan. Pero ang tamang pagkain, kahit simple lang, kapag araw-araw, unti-unting nagdadagdag ng lakas at sigla. May isang lola akong nakausap, si Lola Cora, 75 years old. Sabi niya, araw-araw daw siyang kumakain ng prutas kahit isang saging lang. Hindi siya nagpapabaya kahit minsan. At alam mo, sabi niya, Dok, gusto ko pa ring maglakad araw-araw kahit mabagal na kasi gusto kong maramdaman na buhay pa ako. Napaisip ako, ganun pala dapat tayong mga senior. Hindi nawawala ang pagnanais na alagaan ang sarili. Kasi habang buhay ka pa, may pag-asa pa. Kaya kung gusto mong palakasin ang katawan mo, simulan mo sa pagkain na nagbibigay ng tunay na nutrisyon. Hindi mo kailangang bumili ng imported o mamahaling pagkain. Ang sekreto ng lakas ay nasa mga simpleng prutas at gulay lang na matagal mo nang nakikita pero madalas mong nakakaligtaan. Subukan mong gumawa ng plano. Sa isang linggo, magtakda ng mga araw kung kailan kakain ng saging, papaya, mansanas o abokado. Gumawa ng schedule at sundin ito. Kasi kapag naging habit mo na ang tamang pagkain, hindi mo na kailangang pilitin ang sarili mo. Darating ang araw na kusa mo na itong hahanapin. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan naman natin ang mga pagkaing dapat iwasan ng matatanda. Ito ang mga pagkaing akala mo ay nakabubuti, pero tahimik palang sumisira sa katawan mo. Kung gusto mong malaman kung alin ang mga dapat mong bawasan o tuluyang iwasan, huwag mong palalampasin ang susunod na parte. At kung nakikinig ka pa hanggang ngayon, ibig sabihin ay gusto mo talagang alagaan ang sarili mo. Kaya ngayong tapos na ang part 2, itype mo sa baba ang 2 salitang ito bilang tanda na handa kang piliin ang tama. Kain tama. Alam mo bang may mga pagkaing akala mo ay masustansya, pero tahimik pa lang sumisira sa katawan mo araw-araw? Maraming matatanda ang nagsasabi, matagal ko na namang kinakain yan, sanay na ako. Pero ang tanong, kung sanay nga tayo,
Bakit dumadami ang may sakit na high blood, diabetes at arthritis habang tumatanda? Ngayon, pag-usapan natin ang mga pagkaing dapat iwasan para hindi tuluyang humina ang katawan mo. Unahin natin ang maalat na pagkain. Aminin natin, karamihan sa atin ay lumaki sa tuyo, bagoong, daing at instant noodles. Masarap nga naman, lalo na kapag sinabayan ng mainit na kanin. Pero alam mo bang ang sobrang alat ay isa sa pinakamatinding kalaban ng bato at puso? Kapag maraming asin sa katawan, naiipon ang tubig sa loob at tumataas ang presyon. Kapag laging mataas ang presyon, mas madaling mapagod ang puso at napupuwersa ang kidneys. Kaya kung gusto mong mapanatiling maayos ang bato mo, bawasan mo ang asin sa pagkain. Kung sanay kang maglagay ng toyo o bagoong sa lahat ng ulam, subukan mong bawasan ng paunti-unti. Pwede kang gumamit ng pampalasa gaya ng bawang, luya, sibuyas o tanglad. Likas na pampasarap iyon pero mas mababa sa sodium. Sunod naman, mamantika at pritong pagkain. Alam kong masarap ang pritong manok, longganisa o tusok-tusok sa kanto. Pero tandaan, habang tumatanda, bumabagal ang pagtunaw ng taba sa katawan. Ang mantika ay nagdudulot ng bara sa ugat kapag sobra. Ito ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng heart attack o stroke kahit hindi naman sobrang matanda. Kung gusto mo pa rin ng lasa ng pritong pagkain, pwede mo namang i-bake, i-steam o i-air fry. Pareho pa rin ang lasa pero mas ligtas sa katawan. Kasi isipin mo, bawat kutsarang mantika ay dagdag trabaho para sa puso mo. Ang gusto natin ay magpahinga ito, hindi mag-overtime. Ngayon, pag-usapan naman natin ang matatamis. Isa ito sa pinakamahirap iwasan, lalo na kung sanay sa kape na may asukal o sa tinapay na may palaman. Pero alam mo, ang sobrang tamis ay parang lason na dahan-dahang sumisira sa katawan. Kapag sobra ang asukal sa dugo, napapagod ang pancreas at hindi na nakakagawa ng sapat na insulin. Yan ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng diabetes ang marami sa ating mga matatanda. Kung gusto mo ng kape, subukan mong bawasan ang asukal. Kung kaya, gumamit ng honey o stevia bilang alternatibo. Mas mainam din na kumain ng prutas kaysa inumin ng juice. Kasi sa juice puro asukal at wala ng fiber. May isa pang tahimik na kalaban, ang mga instant at processed foods. Madali nga namang lutuin, hindi na kailangang maghanda. Pero ang kapalit, puro preservatives at chemical. Ang mga ito ay mabigat sa atay at bato, lalo na kung araw-araw kinakain. Kapag tumatanda, hindi na kasing aktibo ang mga organs sa paglilinis ng katawan. Kaya imbes na tulungan sila, lalo mo pang pinahihirapan. Subukan mong palitan ang dilata ng sariwang luto. Halimbawa, imbes na sardinas, gumawa ka ng ginisang gulay na may itlog. Mas masustansya, mas mura pa. Ang mga soft drinks at powdered juices ay dapat ding iwasan. Minsan akala mo nakakapresko, pero ang totoo, nagdadagdag lang ng asukal at calories. Ang isang basong soft drinks ay may halos 10 kutsarang asukal. Kaya kung iniinom mo ito araw-araw, isipin mo kung gaano karaming asukal ang pumapasok sa katawan mo. Ang tubig pa rin ang pinakamahusay na inumin. Kung gusto mo ng lasa, lagyan mo ng kaunting pipino o kalamansi. Natural, mura at walang halong kemikal. Ngayon baka sabihin mo, paano kung minsan lang naman? Ang sagot ko, hindi masama ang minsan, pero masama ang palagi. Ang katawan mo ay parang bangko. Bawat maling kain ay utang sa kalusugan. Kapag dumami na, darating ang panahong sisingilin ka ng katawan mo sa anyo ng sakit. Kaya habang maaga, bayaran mo na yan sa pamamagitan ng tamang pagkain. Isa pang dapat tandaan, huwag mo ring pabigatin ang tiyan mo bago matulog. Kapag busog na busog ka sa gabi, hindi nakakapagpahinga ng maayos ang tiyan at atay mo. Doon nagsisimula ang acid reflux, kabag at hirap sa pagtulog. Subukan mong kumain ng magaan sa gabi gaya ng lugaw, sopas o nilagang saging. Mas madaling matunaw at mas maayos ang tulog mo. May isang kwento akong gustong ibahagi. May pasyente akong si Mang Arturo, 68 years old. Araw-araw, umiinom ng soft drinks dahil sabi niya, pampatanggal daw ng pagod. Paglipas ng ilang taon,
Nagsimulang sumakit ang kanyang mga kasukasuan at tumaas ang kanyang asukal. Nang tinanong ko kung anong kinakain niya, puro pritong pagkain at instant noodles. Kaya tinulungan ko siyang magbago ng dahan-dahan. Una, pinalitan namin ang soft drinks ng tubig na may kalamansi. Pangalawa, binawasan ang pritong pagkain at pinalitan ng sabaw. Pagkalipas ng 3 buwan, bumaba ang kanyang blood sugar at nakakatulog na siya ng mahimbing. Sabi niya, "Doc, masarap pala ang pakiramdam ng malusog, parang bumata ako." Ang gusto kong iparating ay ganito. Hindi mo kailangang itigil lahat ng gusto mo agad-agad. Ang kailangan lang ay unti-unting pagbabago. Bawasan mo lang bawat linggo. Kung dati araw-araw kang umiinom ng soft drinks, gawin mo muna 2 beses lang sa isang linggo. Kung dati laging may toyo sa ulam, bawasan mo ng kalahati. Ang maliit na pagbabago, kapag pinagsama-sama araw-araw, nagiging malaking resulta. Sa edad natin, hindi na uso ang pabigla-bigla. Ang tunay na sekreto ng mahabang buhay ay disiplina at tamang pagpili. Ang pagkain ay dapat maging gamot, hindi dahilan ng sakit. Kung iisipin mo ito araw-araw bago kumain, mapipigilan mong masira ang kalusugan mo. At higit sa lahat, mas magagawa mong mag-enjoy sa buhay kasama ang pamilya mo. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang mga pagkaing tunay na nagbibigay ng lakas. Mga kombinasyon ng gulay, prutas, at simpleng ulam na kayang palakasin ang puso, buto at memorya ng mga matatanda. Ito ang mga pagkaing pwedeng isama sa araw-araw para maramdaman mong muling buhay na buhay ang katawan mo. Kaya kung nakikinig ka pa hanggang ngayon, ibig sabihin ay gusto mo talagang iwasan ang mga maling pagkain at simulan ng tama. I-type mo sa baba ang 2 salitang ito bilang tanda ng panibagong simula sa kalusugan mo. Iwas sakit. Alam mo ba na may mga pagkain kapag pinagsama mo, mas lumalakas ang epekto sa katawan? Parang team sila na sabay-sabay nagtutulungan para palakasin ang puso, buto at memorya. Ang problema, karamihan sa atin ay kumakain lang ng basta-basta, hindi alam kung anong kombinasyon ang talagang nagbibigay ng lakas. Kaya sa parteng ito, ibabahagi ko ang mga kombinasyon ng pagkain na subok ng mga doktor at eksperto para mapanatiling malakas at masigla ang matatanda. Simulan natin sa isda at gulay. Kapag pinagsama mo ang isda at gulay, para kang uminom ng natural na bitamina. Ang isda, lalo na ang bangus, tamban at tilapia, ay mayaman sa protina at omega-3 fatty acids na nagpapalakas sa puso at utak. Ang gulay naman tulad ng malunggay, pechay o kangkong ay puno ng iron, calcium at bitamina. Kapag pinagsabay mo ito, natutulungan mong ma-absorb ng katawan ang nutrients ng mas mahusay. Halimbawa, ang simpleng sinigang na isda ay hindi lang pampagana, kundi isa sa pinaka-balanced na pagkain para sa matatanda. Isa pa, huwag mong kalimutan ang kombinasyon ng itlog at gulay. Marami ang nagtataka kung bakit ang itlog ay laging inirerekomenda ng mga doktor. Simple lang, ito ay kumpletong pagkain. May protina, good fat at vitamina D para sa buto. Kapag hinalo mo ito sa ginisang ampalaya, sitaw o repolyo, nagiging powerhouse meal ito. Ang vitamina A at C mula sa gulay ay tumutulong sa pag-absorb ng nutrients ng itlog. Kaya kung gusto mong palakasin ang katawan mo sa mura at madaling paraan, itlog at gulay ang tandaan mo. Pangatlo, lugaw na may malunggay o kalabasa. Oo, simpleng pagkain lang pero punong-puno ng sustansya. Ang lugaw ay madaling tunawin kaya magaan sa tiyan ng mga matatanda. Ang kalabasa ay may vitamin A para sa paningin at ang malunggay ay may iron para sa dugo. Kapag pinagsama mo ito, nakakabawas ng pagod, nakapagpapaganda ng tulog at nakatutulong sa maayos na pagdumi. Kung gusto mo ng kaunting lasa, lagyan lang ng konting tinadtad na bawang at sibuyas. Hindi mo na kailangan ng asin o toyo, sapat na yon. Ngayon, usapang pagkaing pampabuti ng memorya. Habang tumatanda, normal lang na medyo bumagal ang pag-alala. Pero may mga pagkain na nakatutulong panatilihin ang talas ng isip. Ang mani, isda at itlog ay tinatawag na brain foods.
May omega-3 at folate na nagpapalakas sa koneksyon ng mga cells sa utak. Pwede mong gawing merienda ang mani o peanut butter sandwich, basta huwag lang sobra. Ang itlog naman ay mainam kainin sa umaga dahil nagbibigay ng energy at mental alertness. Isa pang dapat mong tandaan ay ang kombinasyon ng prutas at oats. Ang oats ay mayaman sa fiber at mababa sa kolesterol. Kapag hinaluan mo ng saging o mansanas, nagiging natural energy booster ito. Mainam ito sa umaga para hindi ka madaling mapagod. At dahil mataas sa fiber, nakatutulong din ito para mapanatiling normal ang asukal at presyon. Kung gusto mo ng masarap pero healthy, maglagay ng konting gatas o yogurt sa ibabaw. Ngayon, pag-usapan natin ang pagkain para sa malakas na buto at kasukasuan. Habang tumatanda, unti-unting numinipis ang buto, kaya kailangan mo ng calcium at vitamin D. Makukuha mo ito sa gatas, malunggay, dilis at labanos. Ang simpleng sinabawang dilis na may malunggay ay kayang punan ang pang-araw-araw na calcium requirement ng katawan mo. Hindi mo kailangan ng mamahaling supplement kung kumakain ka ng tama. Isa pa sa mga secret weapon ng matatanda ay sabaw. Kapag umiinom ka ng sabaw, hindi lang tubig ang nakukuha mo, kundi nutrients din mula sa karne o gulay. Ang gisabaw ng manok na may luya ay mainam sa may ubo o sipon, at ang nilagang baka na may gulay ay nakapagpapalakas ng resistensya. Pero tandaan, huwag susobrahan ng asin o patis. Mas masarap kung natural ang lasa dahil iyon ang tunay na nagpapalusog sa katawan. Kung gusto mong mas lumakas pa ang epekto ng mga pagkain mo, sundin mo ito, kumain sa tamang oras. Maraming matatanda ang nagiging mahina hindi dahil kulang sa pagkain, kundi dahil mali ang oras ng kain. Subukan mong kumain ng 3 regular meals at 2 merienda sa pagitan. Huwag kang lalaktaw sa almusal dahil iyon ang nagbibigay ng enerhiya sa katawan mo buong araw. Ang katawan ng senior ay parang makina. Kailangan ng regular na gasolina para gumana ng maayos. Isa pang sikreto, kumain ng may kasamang galaw. Kapag kumain ka at agad umupo lang, mabagal ang digestion. Pero kung maglakad ka kahit 5 minuto pagkatapos kumain, mas mabilis mong natutunaw ang pagkain at mas nakikinabang ang katawan. Hindi mo kailangan ng mabigat na ehersisyo. Simpleng paglalakad lang sa bakuran o paligid ng bahay ay sapat na. May isa akong kilalang lola, si Lola Esther, 79 years old. Araw-araw umiinom lang siya ng sabaw ng gulay at kumakain ng prutas sa umaga. Sabi niya, "Doc, wala naman akong magic diet. Basta gulay, isda at sabaw lang araw-araw." At totoo nga, sa edad niya, malakas pa rin siyang magdilig at hindi niya kailangang uminom ng maintenance medicine. Dahil ang disiplina niya sa pagkain ay naging bahagi na ng buhay niya. Ang gusto kong iparating ay ito, hindi kailangang komplikado para maging healthy. Ang tunay na sikreto ay nasa simpleng kombinasyon ng tamang pagkain, tamang oras at tamang dami. Ang katawan mo ay magpapasalamat sa bawat araw na pipiliin mong kumain ng tama. Higit sa lahat, mararamdaman mo na mas magaan, mas masigla, at mas payapa ang pakiramdam mo sa tuwing gigising ka sa umaga. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang pinakamahalagang parte ng lahat, kung paano mo mapapanatili ang mga bagong gawi sa pagkain at gawing parte ng iyong pang-araw-araw na buhay. At higit pa diyan, pag-uusapan natin ang kahulugan ng pag-alaga sa sarili bilang simbolo ng pagmamahal sa pamilya mo. Dahil ang bawat malusog na senior ay inspirasyon sa mga anak at apo. Kaya kung nakikinig ka pa hanggang ngayon, ibig sabihin ay handa ka nang ipagpatuloy ang tamang pagkain at gawing bahagi ng iyong panghabambuhay na disiplina. I-type mo sa baba ang 2 salitang ito bilang tanda ng commitment mo sa kalusugan. Buhay haba. Alam mo bang ang pinakamahalagang bahagi ng pagiging malusog ay hindi lang kung ano ang kinakain mo, kundi kung paano mo ito pinangangalagaan araw-araw. Maraming matatanda ang nagsisimula ng tama pero humihinto sa kalagitnaan. Bumabalik sa lumang gawi, sa instant, sa maalat o sa matamis. Kaya sa parteng ito, gusto kong pag-usapan ang pagsusustento ng tamang pagkain bilang paraan ng pagmamahal sa sarili at sa pamilya.
Dahil totoo ito, kung mahal mo ang sarili mo, aalagaan mo ang katawan mo. Isipin mo ito, sa bawat kutsarang kinakain mo, meron kang pagpipilian, tulungan ang katawan mo o pahirapan ito. Kapag pinili mong kumain ng tama, hindi lang sarili mo ang natutulungan mo, tinutulungan mo ring maging mas magaan ang buhay ng pamilya mo. Mas kaunting sakit, mas kaunting gastusin, at mas maraming oras na maibibigay mo sa mga mahal mo sa buhay. May nakilala akong mag-asawang senyor, sina Lolo Peping at Lola Lina. Pareho silang nasa edad 80, pero parang 60 pa lang. Araw-araw silang naglalakad, nagtatawanan, at sabay kumakain ng gulay at isda. Sabi ni Lola Lina, "Dok, hindi naman ako nagda-diet. Nagpapasalamat lang ako sa bawat pagkain." At doon ko naintindihan, minsan, hindi lang nutrisyon ang nagbibigay lakas, kundi ang pagpapahalaga sa bawat subo. Kasi kapag kumakain ka ng may pasasalamat at disiplina, nagiging mas maganda ang epekto sa katawan mo. Ngayon gusto kong bigyan ka ng ilang simpleng prinsipyo para mapanatili ang tamang pagkain sa araw-araw. Una, ang disiplina ay mas mahalaga kaysa sagana. Hindi araw-araw ay gusto mong kumain ng gulay o prutas, pero kung gagawin mo pa rin dahil alam mong ito ang tama, yan ang tunay na pagmamahal sa sarili. Pangalawa, ang katawan ay parang halaman. Kung anong dilig mo, yun din ang tubo. Kung puro matatamis at mamantika, madaling malanta. Pero kung puro sariwa at natural, tuloy-tuloy ang sigla. Pangatlo, huwag mong gawing komplikado ang pagkain mo. Hindi mo kailangang sumunod sa mamahaling diet na nakikita mo sa TV o social media. Mas maganda pa nga ang simpleng lutong bahay, sinigang, tinolang manok, nilagang gulay, o pritong isda na may malunggay. Basta sariwa, masustansya, at may pagmamahal sa pagluluto, panalo na. Tandaan, hindi presyo ang sukatan ng sustansya, kundi paraan ng pagluluto at pagpili. Ang susunod ay mindful eating, ang pagkain ng may kamalayan. Sa edad natin, hindi na mahalaga ang dami, kundi ang kalidad. Kumain ka ng dahan-dahan. Ngumuya ng maigi. Lasapin ang bawat kagat. Kapag ginagawa mo ito, mas mabilis kang mabubusog at mas naiiwasan mong kumain ng sobra. Bukod doon, mas gumaganda ang digestion mo at mas magaan ang pakiramdam. Mahalaga rin na may kasamang galaw ang tamang pagkain. Kahit gaano kaganda ang kinakain mo, kung puro upo lang, mabagal pa rin ang daloy ng dugo. Kaya sa bawat kain mo, siguraduhing may kaunting aktibidad sa araw mo. Pwede kang maglakad, magwalis, magdilig, o mag-stretching habang nanonood ng TV. Hindi mo kailangang mag-gym. Ang importante, gumagalaw ang katawan mo. Dahil sa bawat galaw, bumibilis ang tibok ng puso at bumubuhay sa bawat himaymay ng katawan mo. Ngayon, pag-usapan natin ang emotional side ng healthy eating. Maraming matatanda ang kumakain hindi dahil gutom, kundi dahil nalulungkot o nababagot. Kapag ganito, napupunta tayo sa maling pagkain, matatamis, tinapay, soft drinks o junk food. Pero tandaan, hindi kayang punan ng pagkain ang kulang sa puso. Kaya kung nakakaramdam ka ng lungkot, hanapin mo ang koneksyon sa tao. Kausapin mo ang pamilya mo, tumawag sa apo, o makipagkwentuhan sa kapitbahay. Ang tunay na vitamin ng matatanda ay relasyon at tawanan. Kapag masaya ang puso, mas malakas ang katawan. Gusto ko ring ipaalala na ang pagkain ng tama ay bahagi ng iyong pamana. Kapag nakikita ka ng mga anak at apo mong kumakain ng prutas at gulay, tinuturuan mo silang alagaan din ang sarili nila. Hindi mo kailangang mangaral. Ang halimbawa mo ang pinakamalakas na leksyon. At kapag dumating ang araw na sabihin ng apo mo, "Si Lola kasi kumakain ng gulay araw-araw, kaya malakas pa," mas mararamdaman mong sulit lahat ng disiplina mo. Ngayon baka sabihin mo, "Dok, matanda na ako, baka huli na para magbago." Pero gusto kong sabihin sa iyo ngayon, hindi kailanman huli para gumaling. Kahit ngayong araw ka palang magsimula, kaya mo pang baguhin ang kalagayan ng katawan mo. Ang katawan ng tao ay may kakayahang maghilom at magbagong buhay. Basta binibigyan mo ng tamang pagkain at pahinga.
Kaya simulan mo ngayon. Isang basong tubig, isang saging, isang mangkok ng gulay. Maliit na hakbang, pero malaki ang epekto. At habang ginagawa mo ito, alalahanin mong hindi mo kailangang maging perpekto. May mga araw na mapapakain ka pa rin ng bawal o matatamis. Okay lang. Ang mahalaga ay bumalik ka agad sa tama sa susunod na araw. Hindi mo kailangang parusahan ang sarili mo. Ang pag-aalaga ng katawan ay dapat maging masaya, hindi pabigat. Kapag ginawang mo ito ng may saya, mas madali mong maipagpapatuloy. Ang huling mensahe ko para sa iyo ay ito. Ang tamang pagkain ay hindi lang tungkol sa haba ng buhay, kundi sa kalidad ng bawat araw na nabubuhay ka. Masarap mabuhay ng matagal, pero mas masarap kung malakas ka, malinaw ang isip mo, at nakangiti ka habang inaalagaan mo ang mga mahal mo sa buhay. Yan ang tunay na gantimpala ng disiplina at tamang pagkain. Kaya simulan mo ng gawing parte ng buhay mo ang healthy eating. Ihanda ang mesa ng may mga kulay, berdeng gulay, dilaw na prutas, at puting kanin o oats. Uminom ng tubig, ngumiti at magpasalamat sa bawat pagkain na dumarating. Sa bawat araw na ginagawa mo ito, mas pinapatibay mo ang katawan mo, mas pinapahaba mo ang buhay mo, at mas pinasasaya mo ang mga taong nagmamahal sa iyo. At kung nakikinig ka pa hanggang sa bahaging ito, ibig sabihin, ay handa ka talagang magpatuloy sa bagong yugto ng iyong buhay. Isang buhay na mas malusog, mas payapa, at mas may saysay. Kaya ngayong tapos na ang ating serye, gusto kong i-type mo sa baba ang 2 salitang ito bilang simbolo ng iyong commitment sa bagong ikaw, tuloy lakas.